Amen! So, mag-Christmas party na tayo. Anyway, bago man dumating itong, ano ba talaga ang season ng Christmas? Brother, di ba paborito mo ako pag ako nakatayo dito? Kasi? Ha? Ano? Namimigay daw ako ng pera eh. Yeah. Mayroon akong hinandang trivia. Or, not actually trivia, no? Pero gusto kong magkakaroon tayo ng participation of today's message. Bago pa dumating si Jesus, or bago pa nagiging tao si Jesus, before He was born, ang Israel nung panahon na yon ay tormented by King Herod. No? And this is the time, or that was the time that there is this intertestamental period. Parang walang naririnig yung mga Israel. Napakauhaw nila sa word. Walang prophetic messages na lumalabas for 400 years. Hindi lang financially drought, hindi lang mentally drought, but spiritually. Longing yung mga Israelites noon, Lord, saan ka na ba? Saan ba? Ano ba talaga ang mensahe? And these Israelites are waiting for the Messiah. Kailan ba talaga? No? Nagkakaroon na ng division. The churches, the denominations, nagkakaroon na ng divisions kasi parang ang iba, nawala na ng pag-asa. Nandyan pa ba talaga ang Messiah? Darating pa nga ba ang Messiah? And it was in these darkest hours of their lives that Jesus was born. Amen? And the gift that He was bringing that time ay siya ang dapat nating i-enjoy every now and then. Because that is the purpose of the Lord. Amen? Amen? So you can name. Pwede mong banggitin ilan o ano ang mga dala ng ibig sabihin ng Christmas. Ano ang gift ng Christmas sa'yo? I prepared 3 gifts of Christmas. And kung sino makapagsabi sa akin, isa, may 50. Pero pag nasabi mo yung tatlo in order, na gaya ng sinulat ko, bibigyan kita ng 500. Okay. First gift. Sige nga. Ano ang gift of Christmas para sa'yo? Ano? Joshua! Pag wala ka, ikaw magbibigay. Salvation. It is a gift of Christmas, ang salvation. Tama. And salamat at nandito tayo ngayon because of that salvation. Pero hindi yan ang hinanda kong gift. Thank you, Joshua. Sino pa? Brother! Oh. No coaching. Ano, Brad? Magkano? Brother? Picture, please. First picture. Give me the word. Give me the word. Ha? Ito ang Samsung Galaxy.
Yan, pwedeng Milky Way. Give me the word. Anong nakikita mo when you are in the times of darkness? When you are, light. Pwede, pero hindi siya ang hinanda ko eh. Yes, ma'am. Hope. Yes, you got the hope. See? It is the gift of hope. Unang-una. Nung mga Israelites, no? Tormented, oppressed, wala silang hinangad. Feeling depressed during the time, talagang wala kang magawa, kundi just hoping for God to intervene. Di ba? Christmas is about the gift of hope. The birth of Jesus Christ is a hope that was fulfilled after centuries of waiting. Sabi nga in Isaiah 9 verse 6, "For to us a child is born. To us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace." Jesus came to give us hope. Sino bang mag-akala na tayo, no? Makakalipat dito. Gaya nga ng sabi ni Pastor, and we all know that sometimes nadidelayed pa yung rentals natin sa kabila eh. Pero the same God that brought us hope, brought the world a hope, how many centuries ago, or say 2024 years ago, siya pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos na magpapatunay sa iyo. Magtiwala ka lang. He will give you hope. Amen? Wala masyadong sikreto dito, church. Umasa. Magtiwala. Lahat tayo dadaan sa proseso. Estudyante, kung ano man ang iyong daranasan, shake it off. Dust it off. Dadaan lang yan. God wants you to have that hope in Him. Church, anyway, may tumatawag, baka may nagbigay. Praise the Lord. Hallelujah. Second, sabi ko kanina, we have 3 gifts to discuss. Then ang iba dyan, gagawin pa sa, baka may magbigay ng mensahe during the simbang gabi. So, hindi na natin i-preempt. Pangalawang regalo.
Sige nga. Bigyan natin yung iba. Yes? Peace. Very good. Ate, oh. Ang, paano ba ang exact translation ng peace sa buhay mo? Walang giyera? Walang pagsubok? Ito ba ang peace na gusto mong maranasan? Church, sa Japan, Japan is known for the best and the most peaceful place to live, no? Siguro nung nakapunta ako doon, talagang walang pakialamanan ng tao. Ang mga Hapon is napaka-gentle, magsalita, lakad ng lakad. Early in the morning, makita mo yung mga matatandang naglalakad, ang lalayo sa mga ilalim ng kagubatan nila. You can really experience that these people are peaceful, no? Kumbaga parang napaka-gentle nila sa lahat ng bagay. In fact, most gentle pa daw ang India. Soon, pupuntahan namin ni Pastor Yan. Subukan natin magmikos-mikos doon. Pero, Japan, sila din yung lugar na pinaka-highest rate ang suicide. So this world cannot really guarantee a peace, no? The real peace na gustong ibigay sa iyo ng Lord. Nung isinilang si Jesus, the world was chaotic. Kahit ang church, kahit ang mga Israelites, wala silang naranasang peace within. During the time of Jesus, what He wants you to have is a real peace. I want you to read with me in John chapter 14, verse 27. Insert lang muna, please. John 14, verse 27. Jesus says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." So, ini-emphasize dito ni Jesus na ang peace daw na ibibigay niya sa'yo, hindi yung gayang binibigay ng sanlibutang ito. Bakit? What's the difference? Nakakatulog ba kayo in the midst of troubles? Makita mo yung bata? Makikita mo yung isang bata? Kahit anong gulo ng palibot, no? Pag gusto niya matulog, matulog siya. May isa tayong bata dati dito, wala siyang pakialam, natulog siya sa ilalim ng kotse. No, brother, no? Wala siyang pakialam nun. Kung aandar ba yung titudod niya at nasagasaan siya, hindi siya napansin sa ilalim, wala siyang pakialam. Kahit nagtatakbuhan ang mga ibang bata doon sa swimming pool na yon. Saan yon? Sa Yap Park. Wala.
At yan ang gusto ni Lord na ma-experience natin, ang totoong peace within. No? Amidst sa mga pagsubok, parang ang sarap pa rin magpuri sa Panginoon. Sino bang hindi sinubok dito? Sino bang maraming pera dito? Taas ang kamay. O, sino bang gutom dito? Sino ang walang pera dito? Pero hindi yan ang sukatan ng peace na gustong ibigay ni Lord sa inyo. Amen? No. The peace that goes beyond circumstances. Ito ang gusto ni Lord na ma-experiensyahan natin. No? This is the kind of peace that remains in our hearts even when facing persecution. Hello? Yung, okay lang. Pagsubok, okay lang. Sige, kung hindi mo ako susundin, itatapong kita sa apoy. Sabi ng tatlong binata, okay lang. Daniel, kahit alam niyang may banta sa buhay pag nakita siyang nagdarasal, okay lang. The peace within our hearts. The peace that connects to the Spirit of the Lord. The peace that only God can give is the peace that wants us to have and to enjoy. And to remember, this was given during when Jesus was born. Pinapatunayan niya to. Pinapatunayan niya to kahit bumabagyo. Kahit bumabagyo that time. Joseph, Mary, siguro, worried. But when they gave birth to that child in that manger, church, the world, not just the physical world, but the heavenly realms, proclaiming that earth will have peace because Jesus was sent to the world. Amen? Amen? Hindi yan para sa kanino man, no? Hindi yan para sa dating puro Israelites lang. Ngayon, church, para yan sa'yo. Masyado tayong burdened. Masyado tayong occupied ng mga bagay-bagay na minsan, hindi talaga siya importante. The life must go or will go on even without that thing. Pero bakit pa natin i-entertain na that will give us stress? No? Sakit lang sa loob. Nabanggit ko nga kanina, itong mga yayaman, tinanong ako ng daddy, meron ba kayong ganitong problema sa pamilya? Sabi ko, wala dad. Kasi wala man kami ganong pera eh. Pera ang pinag-aawayan. Pera, pagmamayari ang pinag-aagawan. That disturbs even the relationship. No? Ito dapat ang i-treasure natin, church. Have peace. Ito dapat ang i-maintain natin sa bawat oras, sa bawat pagkakataon. Hindi yung ipagpalit mo lang yung peace sa mga bagay-bagay na hindi talaga siya importante. Peace with your neighbors. So what kung anong klaseng ugali yung neighbors mo?
Ba't sa araw-araw na lang ng buhay natin, pinag-uusapan mo yung kapitbahay? Bakit si ano? Ba't naman siya ganyan? Minsan nakaka-depress na din. Ikaw na rin ang nag-create ng depression. Ikaw na rin ang nagdadala sa sarili mo ng depression. Ng mga bagay-bagay na hindi naman siya dapat. Kung ma-realize mo lang, go back to that moment na God came here to give you that peace in your heart. Wala ka nang iba dapat alalahanin, church. No? May mga bagay talaga na hindi para sa atin. May mga bagay talaga na hindi natin makukuha yan. But you will realize that that's not important anyway. It's enough. It's enough that we have God. Sino ba sa atin dito talaga ang nagutom at namatay? Sino ba talaga dito sa atin ang, kumbaga, nagpo-problema? At dahil sa pag-iisip mo sa problema na yan, kinabukasan, di ba nandiyan pa rin? Di ba nandiyan pa rin? Kung yan lang ang iisipin mo, church, ito lang na mga bagay-bagay na yan. Sometimes, hindi ito ang dapat focus ng araw-araw nating gagawin. If you can worship God, then worship God. And you should worship God. In the silence. No? Hindi mo kailangang i-display, hindi mo kailangang ipangalandakan, ipagsigawan, or what. Pero, the people behind you, sa lahat, sa mga kagrupo mo, mag-iiba ka. Ika nga, aangat ka sa lahat. Kung ang peace na nasa puso mo, it will give you smile. It will give you joy. Every December na lang, kumakanta tayo, peace on earth, then just singing, glory to the newborn King. So, ikaw ba, nung tinanggap mo si Jesus, that day, I know, ang sarap sa pakiramdam, parang gusto mong maghilata sa medyo mainit-init na tubig. Super relax. Because you know, God is in control. Lord, ikaw na bahala. Pero sa konting problema lang, makalimutan mo yon. No way. Huwag mong hayaang ma-deceive ka na Satan doon. That's the only thing na hindi siya expensive, no? But you can really enjoy. And this is one of the most beautiful gift na binigay sa Christmas. At dapat maranasan natin yan. Church, hindi pera ang magbibigay ng peace. Hindi. It's the real connection with your heart unto Him. Masarap maglagala kahit saan, siyempre, di ba? O mamimigay ng pera, ganyan, di ba? Masarap, brother. Mamaya, bigyan kita. Hindi ka sumagot eh. Pero, kung wala din dito, kung wala din peace, hindi ka makakatulog kung may pera ka. Nako, mas masarap pa rin matulog.
Hello? Hello? May isa akong client dati, sabi niya, tulog daw ang pinaka-the best na regalo sa kanya every day. Ang makatulog lang. So, sa pagsasama namin for how many months and years, I found out, ako mismo nagdududa sa kanya paano siya makakatulog. Bakit? Sa dami niya utang eh. Kaliwat kanan, hindi alam kung paano babayaran. Ang dami niyang nilokong tao. At pati ako. Ako abogado niya, naloko pa. So, marami siyang pera, church. And I know some of us nakaka-experience dyan. Pag nagpa-party dun sa DECA, namimigay ng bigas. No, ma'am? Ma'am Ding, no? May bit-bit tayong bigas pa uwi. Siyempre ako, abogado, may special sapatos pa uwi. Alam mo yon, uutang ng isang truck, pamimigay. I don't know if she wants to buy peace that time. Parang, I don't know kung, pero, may saltik na eh. Kaya, pinadala namin siya sa mental hospital. Kahit, hindi pera ang dahilan para magkakaroon ka ng peace. And if you have that peace, church, parang ang daling mag-isip para magkakaroon ng pera. Sabi ko nga, ngayon, peace, tulog, or okay na eh. Pag medyo may edad-edad na kayo, brother, talagang wala kayong gustong hilingin. Sana more time para makitulog. Di ba, Pastora? More time para makatulog pa. Kasi doon lang sa pagtulog, parang nandun yung napaka-peaceful na Maliban na lang kung pati sa pagtulog mo, ginugulo ka pa ng mga... di ba? Pati pa sa pagtulog, ginugulo ka ng mga naghahabol sa'yo. Diyos ko naman. It's not the life that God wants you to have. He came to give you peace. Hello? Hello? So, how to have that peace? Kumusta naman yung kapatid mo? Yung lagi mong kasama dito? Kumusta naman yung relasyon mo sa kanila? Ito yung mga catalyst na pwedeng magbibigay sa atin ng real peace. Di ba? Minsan, may iniiwasan kang tao. Lumiliit ang mundo mo. So, wala ka ring peace of mind. How? This is the peace that God wants us to have this reconciliation with others. This is the peace that will lead us to forgive everyone, anyone, and especially our loved ones. Kaya kahapon, sinikap ko talaga bago mag-Christmas break ang pamilya. Sinubukan ko silang kausapin kasi for the longest time, hindi sila nag-uusap magkakapatid, magnanay. Ako kinakabahan kasi dahil nga mas bata ako sa kanilang magkakapatid.
Pwede talagang mag-away at talagang nag-away, nagsisigawan. Pero God is in control always. And if God who give us hope, who give us peace, it is because the very essence of Christmas, or shall I say, the most beautiful gift na pwede at natanggap natin sa Christmas is, brother, last chance mo na to, is, give us a picture down, Pastor Brown. Sige na nga. Yan. Ilan? Isa lang. This love. And it is underrated statement kung paano tayo minahal ni Lord. Di ba? Yung pagpunta niya dito, hindi natapos doon kung paano niya pinapakita ang kanyang pagmamahal. When God saw the world and heard that longing of His people, He sent His Son and let Him die. This is the love. And all of these things, bakit gustong-gusto ni Lord ang magkakaroon ka ng peace, ang magkakaroon ka ng hope? Because of this love. Amen? And these gifts of Christmas, church, especially tayong nagproproklama, tayong naniniwala, tayong nag-share ng mabuting balita. This love, hindi siya pwedeng nandyan lang at nakapost sa wallpaper ninyo. No? Hindi siya dyan dapat. Hindi siya nakashare dapat sa Facebook lang. Dapat maranasan, ma-experiensyahan, at ma-share sa bawat isa. Amen? So these gifts, not for us to keep, but for us to share. Nag-enjoy na tayo dito eh. Itong mga regalong binigay ni Lord is an overflowing gifts. Hindi siya natatapos, hindi siya nauubos. It keeps on renewing every now and then na makipag-usap ka kay Lord. Kahit sa anong paraan, kahit sa anong yung ginagawa. Hindi na uubusan. Kaya ito yung binigay ni Lord ng mga gifts para wala kang rason na sasabihin mong, wala na ako, empty na ako. No. Because these gifts, every time na maalala mo si Lord, will just flow out from you and must be shared. Amen? Amen? Are you willing to share these gifts? Amen? Amen? Ang sarap tumanggap. Amen? Amen? Sinong gustong tumanggap? Sinong gustong magbigay? Yeah. Pero mas walang sasaya pag natutunan mong magbigay. Walang mas masaya. Walang mas fulfilling ang nararamdaman pag ikaw ay nakakapag-share. Simple things like this, ang daming deprived. Sabi ko nga, sa Japan, mayaman, peaceful ang lugar, pero ang daming nangailangan ng ganito. Ang daming nangailangan ng reminders na I have hope, I have peace, I have love.
I am loved because He give us peace and because He give us hope. Sabi nga sa study, no? Kung ito lang, kung ang tao matutunan lang itong i-share, itong mga bagay-bagay na ito, mababawasan yung depression, mababawasan yung suicides. Kausap lang kulang lang ng kausap, kulang lang ng pag-share, pag-asikaso, pagbabantay, kumbaga, pakikialam na parang pagbibigay lang ng concern. No? Hindi yung self-centered na lang lagi na sana ako na lang, sana, no. Try to give, try to share. And you will really enjoy Christmas. Amen? Merry Christmas, everyone. God will bless us. Thank you, and good morning.